Ako, Dad, Oyote, okay kami. Wala kaming problema. Ilang buwan na rin pinag-uusapan ang di umano'y May-December romance nina Bossing Vic Soto at Pauline Luna. Gayunman, ngayon na nagkaroon ng pagkakataong magsalita tungkol sa isyu ang panganay niyang anak na si Danica Soto Pingris. Ano bang karapatan namin? Anak lang naman kami. Kung saan masaya si Dad, I'll be happy for him. Pray ko na sana if will ni God, makahanap talaga siya ng someone na aalagaan niya at aalagaan din siya. Yung for keeps, yung panghabang buhay. Tikom naman ang bibig ni Danica sa balitang si Pauline na nga ang bagong kasintahan ng kanyang ama. Actually, siya makakasagot yan eh. I trust my dad and it's up to him. Hindi ko naman siya pwede bigyan ng advice. And may tiwala naman ako sa kanya. So, I think he knows naman what he's doing. Basta importante, okay naman kami. Ipinagtanggol din ni Danica ang kapatid na si Oyo matapos lumabas ang chismis na tutol daw ito sa nasabing relasyon. Mga ganun na usapan, sila na lang talaga, I think, sila na ni Daddy yung nag-usap. Wala naman nangyaring masama. Na na-exage lang na mga bali-balit. Pati si Tin na damay natin is super bait na wala naman siyang sinasabi. So, ang pangit lang na kung ano-ano ng mga issue yung lumabas na hindi naman totoo. Samantala, masaya naman si Danica para sa kanyang inang si Dina Bonnevie na nakatagpo na ng bagong partner sa buhay, ang vice-gobernador ng Ilocos Sur na si D.V. Savillano. Noong una, syempre, andun yung normal lang naman yung kabahan ka dahil kasal yan eh. Pero nung nakita ko naman na happy siya, nakita ko naman na mabait naman si Tito, nakampati na rin yung loob ko. Oyo kasi is very protective ever since. So, hindi siya yung parang, wow ma, congrats, gano'n. Hindi siya gano'n, but supportive siya kay mama. Like Dina, Danica is a hands-on mom. Recently, she was chosen as one of the most beautiful mommies by BC Magazine. Masaya. Kasi, syempre nakaka-honor maging kahilera ng mga ibang mga magagandang mommies. Kabilang sa iba pang kinilala ng BC Magazine, sina Christine Hermosa Soto, Mylene Dizon, Tania Garcia Lapid, dating Miss Earth 2004 Priscilla Mireles Estrada, Audrey Tan Zubiri, at ang presidente ng GMA Films, attorney Annette Gozon Abrugar. Being a mom is very important, and I think by virtue of being a mom, all women are beautiful, are made especially beautiful. So it's a facet that every woman should celebrate. Basta, I believe na the role of any mom and dad is to be role models talaga. Pinafeel sa akin ng family ko na hindi ako nag-iisa. Muling sasabak si Jeneline Mercado sa isang heavy drama series bilang sa Elisa Santos sa GMA Afternoon Prime na Hindi Ka Na Mag-iisa. Kailangan araw-araw may baon akong luha sa set. So, medyo talaga heavy. Iniisip ko na lang parate. Iniisip ko na lang yung mga situation na ayokong mangyari sa anak ko. Ganyan. Ganun na lang, parang inaano ko na lang, ini-imagine ko na lang, ganyan. Kailan at sa anong pagkakataon ba lalong naramdaman ni Jeneline na hindi siya talaga nag-iisa? So, I think yun yung pinakamahirap nung nabuntis ako. Tapos nandun si Jazz pero wala si Pat. Pero gano'n naman talaga sa isang relasyon nangyayari talaga yun. And nung time na yun na medyo, na-feel ko na parang alone. Pero pina-feel sa akin ng family ko na hindi ako nag-iisa. As a single mom with a busy career, may time pa ba si Jen para sa kanyang anak na si Alex Jazz na pumapasok na sa school ngayon? Ginagawa ko. Dalawa na yung driver ko. At saka, thankful ako kasi nandyan yung mom ko. Para, syempre, hindi ko naman may pagkakatiwala si Jazz sa kahit kanino lang. Toddler school pa rin, parang play school. Pero marami siyang mga activities like meron siyang aquatherapy, meron siyang sa speech niya para ma-develop yung speech niya.
Madalas pa rin bang nagkikita si Alex Jazz at ang ama nitong si Patrick Garcia? Baka busy po siya. Wala na. Okay pa ba yung pakikita? Pumupunta naman po siya sa bahay every once in a while. Hindi siya nagte-text sa akin. Pero sa mom ko na siya nagte-text. Bawal na? Bawal na. Hindi bawal ha. Choice niya yun. Na kay mama siya nagte-text, hindi sa akin. Samantala, kamakailan lang ay naospital ang nobyo ni Jen na si Luis Manzano. Okay naman po kasi ano lang yung acid reflux lang naman. Yung hinanap lang talaga namin yung cause ng paninikip ng dibdib niya. So yun, after ng lahat ng mga test, yun lang po pala. Bantay ka sa Opo, yung kung simula nung sinugod siya doon hanggang sa paglabas niya. Ngayong pareho silang busy ni Luis, may time pa ba sila para sa isa't isa? Sigurado namin na parating dapat may date night. Yung date night, yung kakain kami sa labas, manonood ng sine, at least once a week. Hindi kaya magselos si Luisa bago makakatambal ni Jen na si Sid Lucero. Balitang madaling mahulog daw ang loob ni Sid sa kanyang mga nagiging leading lady. Kilala niya naman si Sid eh. I think magkaibigan naman po sila. Marupok talaga yan si Sid. At nandito ang cast ng hindi ka na mag-iisa, although ang dami nila. Siyempre, nako, Sid Lucero, babalikan kita mamaya. Carl Guevara, Crystal Reyes, at siyempre, nako, ang reyna ng TGIS. Angelo De Leon. Hello! Talagang original kapuso. Yes, that's right. Tama. Magandang hapon ho sa lahat ng nanonood ng Star Talk. Teka, pwede balikan ko muna si Oh, Sid. go! Nako, Sid, best sinabi si Jenny Lynn na ikaw daw marupok ang puso. In other words, kung sino yung mga katandem mo, nalalaglag daw ang puso mo. Okay. Nahuhulog. To a certain extent, oh. Pero not all the way, syempre. Ano, ganun lang? Overnight? Pagtapos ng show. Importante, Oo. oh. Tapos ang show, next, leading lady na naman. Okay, talaga naman ang bibiktima. Sabi siya, babalikan ko. Anyways, sige, Angelo, anong aabangan natin? Marami ho kayong aabangan bukod sa mga karakter, mga buhay-buhay nila, iba't ibang klaseng pagmamahal, iba't ibang klase ng galit, iba't ibang klase ng pag-iiwan sa isang tao. So marami kayong aabangan dito sa Hindi Ka Na Mag-iisa. Kaya abangan niyo ho kami, July 9 na ho. Hindi na ho kayo mag-iisa after ho ng Eat Bulaga. Samahan niyo ho kami, July 9, Monday. Kapalit ho ito ng Hiram na Puso. Of course, directed by Hil Tejada Jr. Okay, Carl. Yan, syempre sa July 9 na. Hindi ka na mag-iisa pagkatapos ng Eat Bulaga. And Crystal. Abangan niyo po ang Hindi Ka Na Mag-iisa pagkatapos po ng Eat Bulaga sa July 9 na po. Directed by Hil Tejada. At ang marupok. Na puso. Puso. Marupok So talaga. parang hindi talaga siya ever mag-iisa, di ba? Hindi. Oo. Ganun. Ay, talaga. Oo. Basta sa July 9, pagkatapos ng Eat Bulaga. Okay? Eat Bulaga. Si Angelo yun, hindi ako ha. Yeah. Oy, maraming salamat sa mga staff namin, sa crew. Thank you so much. And of course, Dr. Vicky Bello, thank you. Kuala and Beng for my hair and makeup at B&D Salon. Lolit, Thank ikaw you. ba yan? Oo. Okay, sige, eto na. Join na sa GMA Kapuso Mall Show kasama ang stars ng One True Love na sina Alden Richards, Louis de los Reyes, Winwin Marquez at Francesca Farr. Naku, mamaya yan, 4 p.m. sa Metro Town Mall. Ito ay sa Tarlac City pa. Wow. Okay, maraming salamat sa Waffle Time, Minute Burger, Zagu, Josie Perez of Philippine Airlines, Flawless Fractional or Frac and Roll Symmetria. At syempre, ang mga bida ng Hiram na Puso na sila, Chris Bernal, Mark Eras, nandito na sila, Bella Padilla, live na sa pagbabalik ng Star Talk. At ito na si Benjamin Alves for Star Talk Tweet X. So hello again to my Twitter followers. Here are some of the fan signs I made. This is for Jel. Hello. Thank you for following me. At kung gusto nyo rin mag-fan sign ako, follow me on Twitter at BenjaminAlves7. Then tweet your name with the hashtag StarTalkTweetX. Abangan nyo ang fan signs nyo, tumutok lang dito sa StarTalkTX. Jackie Rice, mas daring at mas sexy daw sa muli niyang pagbabalik bilang July 2012 cover girl ng FHM Philippines. Next na yan! Ibang Jackie Rice naman na makita nila ngayon.
Christine Reyes, hinamon nga ba si Aramina na siya'y idemanda? Kaya ako nag-decide na mag-file. Sige, mag-ano ka na, mag-ready ka na ng mga isuosot mo sa mga interview mo. Yan naman ang gusto mo di ba?